wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin, makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. Nabanggit ko sa kanya kanina sabi ko na kahit madami sa inyo, syempre hindi ko kilala, pero pag magkausap na tayo, sasabihin niyo sa akin na ikamusta kay President Duterte. At meron din mga nagsasabi na ihag siya, at meron din nagsasabi na ipaabot yung pagmamahal nila sa kanya. Nabanggit ko sa kanya kanina yon, at sabi niya sana daw ay mabigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal yung pasalamat niya sa inyo. Sabi niya hindi niya daw magawa ngayon, but sabi niya sana daw magkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat siya sa inyo. Personal daw na gusto niyang magawa yon. Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya. Kanina, tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siyang nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina at kamusta ako sa guard sa kain niya. Ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay. Natural naman din ata yon, kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ay natin kumain. So normal at natural na yan sa isang tao. Physical attributes siya, ma'am, can we still associate the skin and bones statement? Oh yes, oo. He's not gained weight. He lost so much weight. He's the thinnest that I've seen him in my lifetime. And I think nag-shave siya from the last time na nagkita kami. So that's Saturday. Pero meron na kasing tumubo na kaagad. At nakwento din ng guard na kailangan daw siya sabihan na mag-shave. Kasi otherwise, hindi na lang daw mag-shave. Oo. Kasi allowed po ba nasa yan ang hindi ko alam, ma'am, kung anong orders ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, so kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam nila na yung gana niya sa kain is not optimum. Yeah, just a cook for the Opo, oo. Yung sa hair niya, kasi last time sinabi mo kaya tapos sinabi ko rin na Oo, wala pa siya napa-color. May joke kami kanina pero hindi po siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, yung Bisaya ba, kibaw ka, nakabalos ka na kay, hindi ko alam kung dapat ko ba sabihin ang pangalan. Wag na lang, single. Kibaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga imuhang buhok, gwapo kaayo. Ang iyahang buhok, kabalo ka nga fake. Iyahang buhok. BP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I feel I find comfort
in the fact na darating si Hanilet at merong bibisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung mahalaga, na merong bumisita sa kanya araw-araw para, hindi araw-araw, merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita. Nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. So nabanggit ko na madami ang naperwisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganun. Pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha. At maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. Tanong ko lang po, kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to postpone ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, ano pong reaction niyo patungkol mo? Ang sabi, hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes, Vice. Good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Dave? Mamaya. Ma'am, may iba po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante na tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SUNA. Your comment on this one. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, ginate po ni House Spokesperson at ni Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito, ma'am? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para
ikulong. So ako, meron akong right. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Ma'am, on other issue po, okay. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagkiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi ninyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interes ng ating bansa. Sa mabalik po tayo doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo, dapat ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung ebidensyang inipresenta o hearsay lamang? Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kababayan? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. No? So mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures daw and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents? Yan na yung nakalagay, no? Pinumblish ba namin ang petition namin? Nag-release ang House of Representatives. No, ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yun ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any questions? Madam VP, bumabaha po ngayon sa
Pilipinas dahil sa bagyo. At alam naman po natin na meron po isang congressman control nagpropose na investigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So marami pong ulit baha ngayon, baka ipintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay investigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs at kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung magtuturo sila ng ibang tao kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people, ma'am? We're very thankful for this program na extend pa siya. Yes. Oh, well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin, so as long as magagawa namin ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina ay nakikater ang kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So nagtuloy-tuloy yung takbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you, VP. Salamat. May bago pong statement si General Torre tungkol sa mga DDS, wala daw utak. At saka mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, wala naman siya ng pagkakaisa. At sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw bang nire-request natin? Bakit gusto pa natin pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw sa buong mundo. Lagi ko naman na sinasabi nagsasabi sa akin ayoko or nagsasabi sa akin na kahit ano. Tulad niyan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Yes, it takes one to know one. Tayo lang yan. Yes, tayo lang yan. Mas bobo pa. Tayo natin. Bobo tayo mas. Sabi ni Marcos na yung tubig, ipunin. Gamit pa natin sa pagsiyo. Anong comment niyo doon? Parang yan ang isolve niya para ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Umiinom na siya ng tubig baha. Opo. Pinakita niya yun. Kaya susuyok nun. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Kasama ba sa option kay PRRD ang kuwan sa suggestion ni Atty. Harry Roque katong domestic legal remedy? Napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Okay. Ma'am, At alam ni Atty. Harry Roque yan. Alam niya
dahil ilang beses na yan napag-usapan. Ma'am, na kay na hinumduman nga tabang ni Pastor Kibuloy sa panang sa eleksyon kay BBM o ga importante ba ang kanang utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Na kay na hinumduman katong gitabang ni Pastor Kibuloy sa panang sa eleksyon ni BBM? Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church na dumaan. Tulong para alaga ang puso, resistensya, mata at buong katawan. Centrum Advance. Dumating kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Marcos. Ngano di ay? Kaya yung administrasyon na nagipit siya karon pa sa ano sila? Manggang nga. Manggang maasim. Any comment lang ma'am na ang President sa America is i-invite si PBB before si Sohan. Supposedly wala ka pa naman i-invite sa parang sa I-invite siya? yes, Ang invitation letter. Intriga. So, any comment? Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? Sige ma'am. Diretso mo. Ma'am, pwede mga tanang kung anong God ka na. Ang mga tao ba, curious lang sila about ni Attorney Rocky nganong atong last Saturday wala siya. Invited ba daw siya atong event? Wala man natay isa-isa giimbita na tanan invited. Oo. And everybody are everybody welcome. In fact, dito sa Duterte Street, welcome lahat. Sa lahat ng rallies, welcome lahat. In fact, sana yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong pagkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema ay iset aside natin. Mag-focus tayo doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong natin. Correct. Ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa si Tatay Digong. Yes, opo. And then, I hope na magkaisa dahil tayo. Oo. Tapos, kung gumamit tayo by analogy, parang parang mag-asawa. Di ba sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na maglalis, magsige na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, meron kayong mga hindi pagkasunduan dahil nga magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak. Correct. Na kailangan
kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano ba tawag niyan? Concern. Gawa na lang ng Primary, mga problema. Primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Ganun din yun sa atin. Marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Exactly. Ang importante dito ay si President Duterte. Amen. Ganun yun. Thank you, ma'am. Parang ganun yun. Pwede bang love lang o hindi pwede? One more.